Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time, mabilis. Great honor na si Senator Marcoleta raised our hand dito sa stage kay nakita nato daghaman gyud siyang supporters no diri sa Dumaguete and diri sa Negros Oriental, so it was a great honor na naa siya nato sa grupo sa Lupad Dumaguete. Binigyan ng permit maging dun sa EDSA Shrine dito naman sa may sakop ng Quezon City, hindi rin po binigyan ng permit. Bale, ang nagkaroon lang ng yung 7.5 na nare-receive ng CAFCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So that's more than double of their salary. Yes, sir. So please, okay, na-inform din namin kanina si Chief Browner, but I want to inform you mismo diretso kasi tayo nag-usap na sa Misibis and we announce it that na we'll make sure na an additional of 8 billion on the BICAM. Thank God na we're successful tayo na naipasok natin ito sa kasundaluhan. So Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo, nagbabalik ka. Nako po. Happy birthday, Tatay Digong. Walang sawang pagbati mula sa ating mga kababayan. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Sama muna yung mga kababayan nating OFW at yung mga nag-migrate na. Talaga naman, taos-pusong pasasalamat at pagbati nila kay Tatay Digong. Gusto nyo ng ebidensya? Oo. Ito, isang sampal na ito. Kanino? Kanino? Ay, naku po. Lipad na. Kung gusto nyo, pagbalik, ikot ng gulong, lipad na. Meron naman kayong jet, di ba? Kita nyo ba yung mga taong lumalakad? At pumunta sa mga event, yan ang ating pag-uusapan at bibigyan natin ng reaksyon. Pero i-like nyo muna yung video natin bago natin simulan. Salamat at wala kayong sawang sumusubaybay sa ating channel. Ano ba ang magandang mangyayari pag umikot ang gulong? Survey tayo. Kayo, mga kasama, ano ang nakikita nyo magandang magagawa pag umikot na ang gulong? Alamin natin sa susunod na mga pag-uusap. Pero syempre, bago man yan, sang like, sang share, samahan mo ng subscribe, i-bell all nyo para meron kayong notification at i-share nyo yung video at huwag nyo kakalimutan. Bago mag-play, i-like nyo kagad. Eto na, ipasok natin. Yung birthday ni Tatay Digong parang maka-World Guinness of Record. Ikaw ba naman isa kang presidente, ikaw lang ang nakagawa niyan na kahit saang bansa ay sinuportahan ka ng iyong kababayan. Sino nakagawa nun? Sige nga, sagutin niyo ako. Sino pa nakagawa nun? Bukod tangi si Tatay Digong lang. Nag-celebrate si Tatay Digong sa Dahil, pero iba't ibang bansa po ang nakipag-birthday. Di ba? Meron pa nagdala ng lechon. Shoutout po doon sa nagdala ng lechon sa Dahig. Salamat po At yung kababayan natin ay nakatikim din ng lechon nyo. Sharing Di ba? Ganon katindi ang ating Pangulong Duterte. Ito na, pag-usapan na natin ito at bibigyan natin ng reaction nito. Pang Guinness World Record baka mo. Diba? Heto na yon, largest birthday party. Talagang pasok sa banga. Yung Gusto nyong makita ang mga localities na nag-celebrate ng engranding birthday party ni Tatay Digong last night? See attached pics from me, Real Talker. Pang Guinness Book of Records na yata ito kung tutuusin. The simultaneous celebration of largest birthday party held in Philippines and key cities worldwide. What of it? Tayo lang ang Filipinos nakakagawa ng ganyan sa buong mundo. Dahil pinapakita yan sa International Criminal Court na ang taong nasa kanila ay mali ang mga binibintang sa kanya. tama. Ang kagustuhan nilang alisin si PRRD sa political game nila sa Pilipinas ay lalo lamang nilang pinasikat worldwide at ginawa pa nilang hero, legend at martyr sa mata ng mga tao sa buong mundo.
The world is now watching and realizing what a farce this circus they all created against the man who only loved the Philippines and the Filipinos. Maraming salamat mga kababayan for standing for the truth and justice for Tatay Digong. Maging si Vice President Sara ay hindi makapaniwala sa nangyari kahapon na naganap na birthday party at birthday celebration ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Sino ba namang hindi makakapaniwala? Akalain nyo, ha? Ito lang, siste. Oo, buong Davao, buong Mindanao, buong Bisaya, naglakad patungo sa may venue. Di ba? Oo, sa Kamaynilaan, sa Luzon. Ganon din, may mga parte, may mga lugar. Isang birthday celebrant, pero maraming venue. Ang sinisigaw nila, bring back home! Yan ang sinisigaw ng ating kababayan. Saan ka pa makakita niyan? Wala niyan. Walang bukod. Tangi lang si Tatay Digong. Oo, dahil kita nyo naman ang pinamalas ni Tatay Digong sa Pilipinas, di ba? Napakaganda. Di ba? Ito pa, Tiste. Ikaw kaya, nakaupo ngayon. Gagawin kaya sa'yo ng mga Pilipino. Kung sakali lang, ha? Naku po, wala hong papansin sa'yo. Hindi ka ba kinikilabutan dito? Ikaw nga, ikaw na nakaupo nga. Hindi ka kinikilabutan at doon sa mga kasama mo. Hindi kayo kinikilabutan sa nangyayari ngayon. Naku, Diyos mio, Mama Mia. Mama Marimar, ha? Oo, pwede na kayo magbalot-balot. Dahil pag ikot ng gulong, ha? Wait, there's more. Sa kanya, ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday na buong mundo ay meron siyang celebration sa kanyang birthday. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. Tama! Thank you very much mga kababayan. Today, we made history. An estimated 350,000 Dabaweños gathered to celebrate the 80th Pero expected natin hindi lang hindi lang 350,000 to More than ito, no? Pasensya na po pero sa tingin natin, sa dami ng tao na yan, hindi lang 350,000 ang nakikita nyo. Pag sama-samahin nyo na, baka umabot ho yan ng mga, sabihin natin mga 10 million. Bawasan pa natin, ha? Bawasan pa natin, gawin na lang natin 5 million. Ha? Hindi lang dito yung buong Pilipinas. Wala pa doon yung mga nasa bahay at nasa trabaho. Pag yun ay lumabas, baka talagang sabihin nyo, I'm scared! Ganon. Di ba? Ano sa tingin nyo mga kasama? Anong palagay nyo dito sa nangyayari ngayon? Di ba? Birthday pa lang yan. Peaceful rally pa lang yan. Kita nyo nga yung mga nagsasalita na. May mga bumabaligtad na. Sa grupo ng Begging Pilipinas. Meron na hong naglilipatan. Meron na hong tumiwala. Meron na hong umayaw. Kagaya ni Ate Amy. Umayaw na sa Begging Pilipinas. At yung isang babae, umalis na rin. Yung mga iba nag-iisip-isip na kung tutuloy masama na ho timpla ng muka. Lalo na kung nakita itong mga naglalakad papunta sa venue sa birthday celebration. Nako po, hindi mo, ewan ko kung makakapagpakampanya. Kung makakampanya pa ito sa Mindanao, itong sa Davao, makakampanya kaya pa itong mga begong Pilipino. Anak ng bugi, Atalay. birthday of former President Rodrigo Roa Duterte. For the first time in Philippine history, an illegally detained leader by a foreign entity is being honored, not just in his hometown, but across the world. Now AKAP, AIX, and TUPAD involved. The celebration extended to other places in and out the country. Pilipinas, Duterte pa rin. Nakakabilib talaga yung mag-e-effort ang mga ordinaryong citizens at Pilipino para lamang ipadama ang pagmamahal kay Tatay Digong. Kahit sa simpleng bagay at presensya, sila'y nagkakaisa.
Narito ang ilang kaganapan sa mismong birthday celebration ni Tatay Digong sa The Hague, Ayan, Netherlands. mamaya ipapakita natin sa inyo yan. Yang magandang kaganapan na yan. Pero pag-usapan natin, mga kasama, pagdating ba sa Mayo 12, isusolid ba natin ang PDP? Huwag niyong kakalimutan ang mga pangalan ng 10. Huwag na ho kayong magdagdag kasi sagaba lang yung dalawa na yan. Yung 10 lang na inendorso ni Tatay Digong, yun lang ang bigyan natin ng pansin. Unang-una, isipin niyo muna yung mga ginawa ng mga Dorobo sa mga Duterte kung magdadagdag kayo ng dalawa. Kasi yung dalawa na yan, magiging problema pa yan. Pero for sure, may makakapasok na 2 Dorobo. Kasi 10 ang iaangat natin 10 ang ipapanalo natin. So, mamimili ang COMELEC doon sa 2 kung sino ang maisasama sa 10 natin. Kung meron sa kanilang 2 Dorobo plus 10 na matitino na alyado ni Tatay Digong, wala na magagawa yung 2 na yan. Papanalo natin si BP Sara pagdating ng 2028. At yung impeachment na nakahain sa bago nilang pakulo, mawawalang saysay na ho yan. Kasi atin ang senador. 10 ang atin, 2 lang sa kanila. At yung mga Dorobo, nagbida-bida, yun na mga nagbida-bida na Dorobo, hindi na natin makikita yan. Nagtatago na yan. Parang mga ano lang yan mga kumbaga sa paniki, nasa ilalim na lang ng puno yan. Ganun lang sila. Hindi yan lilitaw sa umaga. Sa gabi sila. Ipanalo natin ang PDP para maganda ang ating panlaban at pambato pagdating dito sa impeachment na ginagawa nila kay BP Sara. Eto. Ipasok natin yung celebration. Wow, grabe ito. Ito yung nakakabilib na celebration, mga kasama. Talagang pang World Guinness of Record. Diba? 1, 2, 3. Let's sing happy birthday, everyone. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Tatay Digong. To you. Happy birthday to you. Tuwa si Tatay Digong nito. Happy birthday. Happy birthday. May the Lord God bless you, Tatay Digong. Love you, tatay. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ito pala candle mo, sir. Happy birthday. Ako magawa. Yan, go. To you. Okay, wait. Relax tayo, guys. Nagsalita tayo kanina na kalmado. Please sit down, mga momshies. Sit down po tayo, mga momshies. Okay, relax po. Sit down po muna tayo. We will have an opportunity for a photo op later. Isipin nyo ganyan karami. Sa dahig pa lang yan. Hindi pa ho nakarating yung ating mga pangunahing bisita dahil may trabaho. Yung ibang kababayan kasi natin may trabaho. Pero, taos-puso silang nagbibigay ng kanilang pagbati. Pasasalamat dahil si Tatay Digong ay naging magaling, maayos, pagkakatiwala ang presidente ng Pilipinas. Salamat, Tatay, at ilalaban ka ng buong Pilipinas. Ikaw talaga ang hinahangad na makabalik. At siyempre, si BP Sara. Sana sa mga Duterte, hindi mawala ang pagiging magagaling na pinuno. No? Kay Baste, kay Pulong. Duterte na lang sana lagi. Kung ano yung nasimula ni Tatay Digong, ipagpatuloy na lang ng mga Duterte.
Dahil itong mga durobo, mayayaman na, nagpapayaman pa. Hindi kagaya ng mga Duterte, kung ano iniwan ni Tatay Digong na bahay, ayun pa rin. Di ba? Wala nga magarang sasakyan ng matanda eh. Wala nga maayos na bahay eh. Ang bahay, bungalow, doon pa rin nakatira sa bungalow. Yun lang. At saka, kita mo, ang matanda, kulang-bulang katapat, solve na. Di ba? Sit down po muna. Mga mamsi, sit down po muna tayo mga mamsi. Okay, relax. Mag-blow na si Bibi. Di ba? Advance na natin. He seems to be better now, but all his complaints are the complaints of an 80-year-old. Headaches, the body aches, and Lubot ka na. so much complaining about Again, please pakitagay na guys kasi nag-complain na po yung mga tao. Please. And in terms of the, I know you don't want to Makinig po tayo. but you still believe that he doesn't have a case to answer. first said that they brought him here. Extraordinary. And then he said that I don't have answered anything because even that there is Let's calm down. and Mga well, that's Guys, nakakawit na ako. Sakit na ng braso ko. Nakakawit na ako, guys. Dito muna ako sa gilid, guys, ha. Nakakawit na braso ni Michael King, guys. Wala akong dalang Wala akong dalang tripod. Hanggang sa huli. Alis ka, dito ko lang. we want that. Nakakawit na si Michael King, guys. So please, Wala akong dalang tripod. that side, please get inside. Thank you. Also, on Ang sakit na ng braso ko, guys. Pasensya na, wala akong dalang tripod. Dito tayo sa gilid. everyone has the right Ayun po kaganapan to dito. chance for photo. Oh. Please Hindi also, na po mapigilan ng pagdami ng tao. please go inside. especially here, outside. Oh. Daming tao, no? There will be a chance for everyone to take photos. Ayan na mga kasama, ulitin ko, hindi lang sa dahig nangyari ang selebrasyon. Ha? Hindi lang sa dahig. Oo. Buong Pilipinas nangyari ang selebrasyon. Baka sabihin nyo, niloloko kayo, may ebidensya ako dyan. At sa iba-ibang bansa, mayroong selebrasyon din na nangyari. Pero yung sa Pilipinas lang, ipapakita ko sa inyo kung saan-saan. Oo, dahil dyan, Kuya Admar, ipakita natin, baka sabihin tayo ay fake news, Kuya Admar, ha? Pakita natin, ha? Punta muna tayo sa probinsya po ng Negros Oriental dahil mainit pong ang suporta na pinakita ng mga taga Negros Oriental sa tribute rally para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan suportado ito ng mga local leader, partikular na sa Dumaguete City. Live na magbabalita mula Dumaguete City si ka-partner Eileen Navarro. Partner Eileen, maayong gabi diha. Pantawan 2, Rizal Boulevard, Dumaguete City. Sinungaling ka, Kuya Goods. Ay? Bakit naman ako naging sinungaling? Ito nga, umaten sa selebrasyon ni Tatay Digong Duterte at 80. Yes, maayong gabi mga kapartners. Bandang 1:00 pa lang ng hapon nakaset up na ang venue para sa makasaysayang aktibidad ngayong araw dito sa Pantawan 2, Rizal Boulevard, Dumaguete City, ang paboritong tambayan ng mga Dumagueteños. Bilang ama ng lungsod, kinumpirma ni Mayor Iperimolyo na binigyan niya ng permit ang pagtitipon ng Duterte supporters ngayong gabi. Ang tanging hiling niya, isang mapayapa at matiwasay na aktibidad. Bagamat Mayor. saglit na umambon kanina, hindi ito naging hadlang. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsidatingan na ang mga Duterte supporters, nagtipon-tipon at sabik na sinimulan ang tribute rally upang ipagdiwang ang ika-80th birthday o kaarawan ni FPRRD. Insaktong 5:30 ng hapon ang dumating si PDP Senatorial Candidate Rodante Marcoleta na matapang na binigyang diin ang kahalagahan ng pagboto sa lahat ng PDP laban senatorial candidates bilang katuparan sa birthday wish ni Tatay Digong. Hindi rin nagpaiwan ang mga lokal na kandidato na nagbigay ng kanilang suporta, kabilang sina gubernatorial candidate Henry Tev
at 2nd District Congressional Candidate at kasalukuyang Dumaguete City Mayor Ipe Remolyo. Bilang pagpakita ng pagtitiwala sa lokal na pamumuno, itinaas mismo ni Marcoleta ang kamay ng mga pambatong leader ng Negros Oriental, partikular na sina Henry Teves at Atty. Deo Remolyo na anak ni Mayor Ipe Remolyo at tumatakbo bilang 2nd District Congressional Candidate ng Partido Tubad Dumaguete. Malaking bagay ito para kay Atty. Deo Remolyo na ngayon ay nasa laban para sa pagka-alkalde ng Dumaguete City. Great honor na si Senator Marcoleta raised our hand dito sa stage kay nakita nato daghaman gyud siyang supporters no diri sa Dumaguete and diri sa Negros Oriental, so it was a great honor na naa siya nato sa grupo sa Lupad Dumaguete. Sunod namang dumating ang nag-iisang pangbato ng Visayas PDP Senatorial Candidate JV Hinlo. Matapang niyang tinuligsa ang matinding korupsyon sa bansa at inilatag ang kanyang mga hakbang para sa pagribisa ng ilang mga umiiral na batas upang mas mapanagot pa ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno. Ang matagumpay na aktibidad na ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagkakaisa ng iba't ibang grupo na kinabibilangan ng DDSR All Confederation, Reforma Pilipinas, PDP Laban at Maisog Dumaguete. Ngayon, we are expecting most probably mga 10,000 na volunteers, supporters, participants, lahat-lahat na po. So yun po, dahil ang Negros Oriental, kasi sabi nila noon, this is a yellow country. And then naging red country. Ngayon po, green country na po kami. So pinapakita lang po namin kung gaano po kami kalakas, kung gaano po namin kamahal si Tatay. Noong 2015 po, hanggang ngayon, nandito pa rin po kami para kay Tatay Digong po. Tatay Digong, happy birthday po. Mag-ingat po kayo dyan. Magpalakas po kayo. Kasi nandito lang po kami para sa iyo po. Maraming salamat po. Baka sabihin na naman nila, bayaran to. Oy, bulager! Bayar, ang dami naman binayaran ka mo ng DDS. Oy, mga bulager! Ano na? Bayaran kami. Yan ang sabi nyo. Nakita niyo yung mga tao, binayaran ba yan? Anak ng tipaklong talaga naman. Pagawa-gawa na naman kayo ng kwento porket nakakita kayo ng sandamakmak na tao na sumusuporta sa mga Duterte. Gagawan nyo na naman ng issue, bayaran. Eto, para hindi na lang tayo mabilog nito mga bulager na ito. Eto, sabihin nyo kung bayad pa rin to kahit nasa ulan, ha? Bishop, sa ulan! Grabe na ulan! Ay, baliktad! Ulan yapon! Nako, anong nangyari dito sa ano natin? Ganyan nyo na ang leeg nyo mga kasama, ha? Kahit nag-uulan. Kahit nag-uulan mga kasama, ayan. Todo suporta kay Tatay Digong. O piling na maduol tanan kay dili atong pagpasimulan adulang kini dakong maayong balos. Maayong maghugnos kay atong tanan. Kahit nag-uulan mga kasama, tuloy pa rin ang suporta ng ating mga kababayan. Kay Tatay Digong. Kahit wala man lang nakita mga lamesa, pagkain. Kasi sa dahig may mga pagkain, no? Dito, kahit wala silang nakikita pagkain, pupunta sila. Sumusuporta sila. Di ba? Yung iba kasi dyan, ang kulay nila ay pula. Pag walang 500, walang tao. Totoo, di ba? Ito mas nakakakilabot, ha. Dito kayo kikilabutan. Bumaha ng kulay berde sa Maynila. Papakita ko sa inyo, ha. At talaga namang ibang klase. Naglalakad pa lang, lakad pa lang ng tao. Sa Menjola, ha. Ito, panoorin natin. Ito na! Duterte! 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 Yan mga kasama, attend niya ng birthday celebration, ha. Birthday ni Tatay Digong yan. Di ba? Bumaha ng kulay green.
Hindi ba kayo natatakot na? Hindi ba kayo kinakabahan yan? Naglabasa ho na ang supporter ni BP Sara at ni Tatay Digong. Hindi kayo kinikilabutan? Naku, Diyos mo yung marilang. Sa piling mo, di ba ako mawawala? Magandang araw po sa ating lahat mga kapabayan. Sa mga oras na ito, ang oras dito kahapon March 28 ay alas 10 na ng gabi. At lahat po ng nandito nating mga kababayan sa Menjola ay magmamarcha o maglalakad patungong liwasan ng Bonifacio. Sa totoo lang mga kababayan, hindi naman talaga dapat dito sa Menjola mangyayari yung ganitong pagtitipon. Yun nga lang dito sa Bonifacio Shrine, hindi binigyan ng permit yung mga organizers, kaya hindi rin nakapaggawa ng event doon. Pinalayas tayo. Dito naman sa Liwasang Bonifacio, nauna na magkaroon ng event yung mga makakalungang grupo. So tayong grupo ng mga sumusuporta kay PRRD para maiwasan ang gulo, mas pinili na lang na lumipat dun sa Liwasang Bonifacio. Yun nga lang hindi binigyan ng permit. Maging dun sa EDSA Shrine, dito naman sa may sagop ng Quezon City, hindi rin po binigyan ng permit. Bale, nagkaroon lang ng natuloy na lugar kung saan dadaosan ng event ay doon sa Paco Arena dito sa Paco, Manila. Yun nga lang, yung capacity ng lugar na to hindi naman ganun karami, aabot lang ng 2,000. So hindi po kakasya lahat. Sa dami ng umattend ng araw na to sa birthday ni Tatay Digong, March 28 dito sa Metro Manila, dito sa Maynila. Kaya naman ang nagdesisyon sila na magtungo na lamang dito sa Menjola. Masaya po ang lahat, nakakatuwa kasi nagkaisa, sobrang dami. Makikita ninyo itong buong CM Recto ay Kita nyo yan, lugar na yan. Halos wala na humadaanan yung mga sasakyan. Parang sa kabilang side na lang humata. Yan ba ang sinasabi niyong bayaran? Nakakatawa naman kayo. Ito ho, banggitin na natin ha. Sabihin na natin talaga na mahal talaga ng taong bayan ang mga Duterte. Bakit? Bakit mas pinili nilang lumabas at makaisa? Dahil punong-puno na ho. Itong mga taong to, sana mumuno ngayon. Meron nga akong papakita sa inyo yung slide, baka magulat kayo. May isang pag-amin. Yung BICAM, yung pondo nagawa ng paraan para ibigay yung 16 billion. Gusto nyo mamakita? Para naman may sabihin nyo kasi si Kuya Goods nagsisinungaling papakita ko sa inyo. Para sigurado tayo Ito yung gusto ko malaman nyo mga kasama. Para sabihin nyo, ay oo nga may nag-leak ko kasi na audio at video. Sino ang bida rito? Ang bida rito, yung makikita nyo sa video, siya ang bida rito. Tignan natin Kung sino ang bida sa pelikula, ay mali. Sa video na ito, mabubuwisit kayo sa pagmumukha niya. Pinagmalaki niya pa. Eto pasok natin. Hi! Gerald! How are you? Magandang hapon. Okay naman po sir. Thank you. Thank you sir. Yeah. We have good news. Kinuto ko sa iyo kanina, we just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa iyo when we meet last week sa Misibis. Opo sir. Okay, may pasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Can I take a video of you sir? Sure. Yes sir, I can show it to the staff sir, as the personnel when I talk to them next.
on the 14th, on the Saturday, sir. Thank you. No Yes, sir. problem. Maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care as per instruction by our speaker, instruction by the president. Ano yan? Maganda yan na malaman ikaw sa Solcom, you have to malaman ng mga troops natin. And actually we'll see you on Friday. Are you coming sa Dadating ka ba sa Yes, Friday? sir. Oh, December 13. Yes, sir. Doon din ang formal natin. Oh. Opo, sir, sa evening na siguro, sir. Evening. Kung Opo, sir. dadating si speaker. Speaker kami ulit na dalawa. So we'll inform you on that. So hopefully ma-approve ngayon sa plenary for ratification yung pinirma ng BICAM. Sa Senate, they will also approve it also this afternoon. Para yung 7.5 na nare-receive ng CAFCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So that's more than double of their salary. Yes, sir. So please, okay, na-inform din namin kanina si Chief Browner, but I want to inform you mismo diretso kasi tayo nag-usap sa Misibis and we announced it that na we'll make sure na an additional of 8 billion on the BICAM. Thank God na we're successful tayo na naipasok natin ito sa kasundaluhan. So please inform our soldiers na natuloy and then the president will approve the budget more or less December 20. So once approved yan, starting next year, meron ng allocation ng ating mga kasundaluhan ng 350 pesos a day na subsistence allowance. Maraming salamat po, sir. Makakarating po, sir. I'll show the video to all our staff and mga sundalo po dito sa Solcom, sir. Yes. Maraming salamat po, sir. Thank you for your service. Kami here to support the AFP, the milmen in uniform. So, yung mga black propaganda dyan na we are close with the left, hindi totoo yan. Gawa-gawa nila yan para lang, alam mo na, yung mga budol-budol dyan. So, anyway, that's it. We're successful and thank God na tuloy to. Yeah. Thank you po, sir. Thank you rin. Sir, do you have, can we request a short Christmas message sa ating mga tao, sir, sa mga personnel natin, ng mga tropa? Oh, yeah, sure. To all our soldiers in the ground, you have Merry Christmas and Happy New Year. Dahil dito sa subsistence allowance, this would be the legacy of the BBM administration under the leadership of the House Speaker Martin Romualdez. And we appreciate your service to the nation. Lahat na tulong ninyo sa pagdepensa sa ating bansa, sa ating sovereignty, sa ating peace and order. Kinikilala po ng leadership ng House of Representatives Speaker Martin Romualdez ang inyong tulong sa ating mga kababayan, sa ating buong bansa. Kaya kami nagpapasalamat and we know matagal na itong badly needed but we just heard it last August kay Chief Browner na kung pwede maipasok. So right there and then hinabol natin to sa HGAB, then now additional of another 8 billion, naging 16 billion. So again, congratulations sa inyong lahat and hopefully sumaya ang inyong Pasko and sumaya ang inyong New Year and hopefully the life of each soldier will have an improvement. Thank you. Definitely, sir. Sir, maraming salamat po, sir. Stay Thank safe, you. sir. Thank At you. Merry Christmas din po, sir, from your family dito sa Southern Luzon. Thank you. Salamat. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Sige. Thank you, sir. See you. Opo, sir. Bye. Naklanti pakalong. Ganun pala yun, no? 16 billion. Kaya naman pala, Kaya naman pala ang babait nila. Kaya naman pala talagang todo. Smilyo Marimar. Kayo na ho ang humusga, mga kasama, ha? Anong palagay nyo? Anong palagay nyo sa ginawa ng tao na yon para dito sa mga
Ang hirap pag pinagana ang pera. Pero kahit paganahin nila ang pera, eto na, naglalabasan ang ating kababayan. Na, yun lang. Oo, nag-leakage eh. Wala tayong magagawa. Kaya naman pala mababait itong mga, kilala nyo sila. Di ba? Anong kulay nila? Brown. Ang bait. Todo suporta. Ikaw ba naman bigyan ng 16 billion? Para sa... Wala naman masama doon, no? Sa 350 a day. Ang masaklap doon, saan galing yun? Ayan nasabi. Pipirmahan na kagad. Walang problema. December 20, pipirmahan. Kailan nangyari yun? Kailan tumawag? Nandun sa video. Hanggang sa muli mga kasama ha. I-like, i-share nyo yung video ha. I-share nyo yung video, i-like. Okay, hanggang sa muli. Bye-bye.